Isinusumpa ko, mas higit pa riyan ang gagawin ko sa mga kalahi nyo. Maraming dekada na ang nakalipas, may isang babae na namuno sa mga aswang sa digmaan sa pagitan ng mga antingero. Ang babaeng ito ay isang uri ng bangkilan. Mataas na antas sa mga lahi ng aswang. Sa kanyang pamumuno ay napasailalim niya ang 4 pang mga lahi ng mga aswang. Tulad ng asbo, magindara, mandaragit at abwak. Sa ilalim man ng lupa o sa dagat at kahit sa himpapawid ay may mga kaalyado itong si Soledad. Dahilan upang mapangibabawan niya ang mga grupo ng antingero. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumutang ang isang antingero na hawak ang isa sa pinakamalakas na mutya, ang mutya ng ipo-ipo. Hinarap nito ang mga aswang dagat at ang mga aswang lipad. Bumaliktad ang sitwasyon ng laban na naging dahilan sa pagtakas ng mga lahing bangkilan at iilang lahi pa ng mga aswang. Kitang-kita ng babaeng pinuno kung papaano nilipol ng antingero ang mga lahing magindara at mandaragit. Napapaluha na lamang ang pinuno habang nakatanaw sa mga kalahi na walang awang pinagpapaslang ng mga antingero. Habang nasa probinsya kami ng Aurora, partikular sa bayan ng Baler, kasama ang iilang kaibigan, natanong ko sa isa sa mga taga roon kung may kwentong kababalaghan ba ang lugar nila. Nakangiti naman siyang tumugon na meron daw. Ako kasi ang tao na mahilig din sa mga usaping kababalaghan, pangtanggal umay, pamatay oras at kahit papaano magkakaroon ka ng kamalayan sa mga iba't ibang bagay. Ang Baler ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Aurora. Sa bayang ito pinanganak ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na si Manuel Quezon. Bago tayo magpatuloy sa kwento mga kabaryo, nais ko lang sanang hingin ang inyong konting oras na sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang po ang subscribe button para updated kayo sa mga bidyong ina-upload natin sa araw-araw. Palike na rin ako ng mga video kagaya nito. Yun lamang mga kabaryo. Maraming salamat. Umpisahan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1966. Walang eksaktong lugar. Baler, Aurora. Si Rizaldo ay isang alipin ng isang mayaman na babae na ang pangalan ay Soledad. Nagmamay-ari ito ng palaisdaan at sakahan ng palay. Nagmula sa mahirap na pamilya itong si Rizaldo. Ang tatay niya na si Roman ay isang karpintero at trabahador sa palayan. Ang nanay naman niya na si Leticia ay isang simpleng may bahay lamang. 4 silang magkakapatid at ang bunso ay isang lumpo. Sa pagpanganak pa lamang ay wala na itong mga paa. Bilang panganay, siya ang katuwang sa paghahanap buhay
hanggang elementarya lamang ang natapos dahil sa salat ang buhay. Sa murang edad ay natutong maghanap buhay itong si Rizaldo. Nilalako niya ang ginagawang biko ng kanyang ina. Hanggang sa sumasama na rin siya sa kanyang ama na gumagapas ng mga palay. Minsan ay napadaan itong si Rizaldo sa mga tao na tumitingin ng lupain. Noon ay hindi pa kilala ng personal ni Rizaldo itong si Soledad. Tinawag siya ng isang babae at pinalapit. Nagtanong sa kanya ang isang babae na itsurang mayaman at tila maganda ito. Tumugon naman si Rizaldo sa tanong at iniabot ang nilalakong biko. Natuwa at nasarapan ang babaeng mayaman. Binili nito lahat ng paninda ng binatilyo at ipinamigay sa kanyang mga kasama. May isang babae na nag-abot ng bayad. Ang babaeng iyon ay kanang kamay ng babaeng mayaman. Bago umalis itong si Rizaldo, ay sinabihan siya ng mayamang babae na maghahatid bukas sa kanyang bahay ng maraming biko. Tuwang-tuwa naman si Rizaldo dahil sa malaking kikitain ng kanyang paninda. Itinuro ng mayamang babae ang isang bahay sa di kalayuan. Sa isip ni Rizaldo, baka ang babaeng ito ay si Soledad. Base kasi sa akto at postura nito na mayaman at maganda ang pananamit at may mga utusan ito. Patakbong bumalik ng bahay itong si Rizaldo at agad tinawag ang inay para sabihin ang magandang balita. Noong una ay laking tuwa ni Leticia. Ngunit nang sabihin na ng anak kung saan ito maghahatid ng paninda, ay tila nag-iba ang itsura nito. Nagtaka naman si Rizaldo kung bakit sa isang iglap ay umayaw na ang kanyang ina na maghatid ng paninda sa malaking bahay kinabukasan. Ayaw naman magsabi ng dahilan ang kanyang ina kaya nalungkot na lamang itong si Rizaldo. Pagsapit ng hapon ay napansin siya ng kanyang itay at tinanong kung bakit ito nakasimangot. Nang malaman ang dahilan ay kinausap agad ni Roman ang asawa tungkol sa nangyari. Hindi na pwedeng umatras si Rizaldo dahil nakatango na siya kay Soledad. Mariing wika dito ni Roman. Roman, papaano kung sambit dito ni Leticia? Mas matakot ka kapag hindi tumupad sa usapan ang anak natin. Bulalas dito ni Roman. Wala nang magawa itong si Leticia, kundi sang-ayunan ang kanyang asawa. Si Roman na rin mismo ang umakyat ng niyog upang kumuha ng sangkap para sa gagawing biko ng kanyang asawa. Kinabukasan, doble pa kesa sa nakasanayan ang dalang biko ni Rizaldo. Pasilip-silip ang 14 anyos na si Rizaldo sa labas ng malaking bahay. Napakatahimik nito at mukhang nakakatakot. Maganda naman ang bakuran dahil malinis at meron ding hardin. Halos kumalas naman ang kanyang kaluluwa nang may biglang sumulpot mula sa loob ng bakod. Tumawa naman ang babaeng kanang kamay ni Soledad na si Ignacia.
nang makita ang takot na mukha ni Rizaldo. Gayunpaman, pinatuloy na rin niya ang bata at nagwika na kanina pa raw hinihintay ng kanyang amo, ang Biko. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay naroon si Soledad, nakatayo sa may salas at agad itong lumingon sa kanya na merong malaking ngiti. Sa wakas, dumating na rin ang pinakahihintay ko. Galak na sambit dito ni Soledad. Agad nilantakan nito ang kakanin. Niyaya pa ni Soledad ang bata na umupo at sabayan ito sa kanyang pagkain. Nahiya naman si Rizaldo dahil paninda niya ito tapos kakain pa siya. Nako, huwag ka nang mahiya bata. Sige, umupo ka at kumain tayo. Sambit ni Ignacia na inalalayan pa ang bata sa pag-upo. Ayon kay Soledad, gusto niya na manatiling ganoon ang lasa ng Biko at 2 beses sa isang linggo ay maghahatid siya rito. Sa araw ng Martes at Biyernes, makalipas ang ilang minuto, ay masayang umalis ng bahay itong si Rizaldo. Nabusog pa at kumita pa ng malaki. Hindi yata ugali ni Soledad na tumanggap ng sukli, kaya pabor iyon kay Rizaldo. Samantala, hindi naman mapakali itong si Leticia na inaabangan ang pagbabalik ng kanyang anak. Hindi kasi pwedeng iwanan ang anak na lumpo na nasa 4 na taong gulang pa. Kailangan pa nito ng matinding gabay at pag-alalay. Nang makita niya na itong si Rizaldo, napaparating ay labis-labis na lamang ang kanyang pasasalamat. Ikwinento naman ni Rizaldo ang nangyari habang nasa bahay siya ni Soledad. Mas ginanahan pa ang bata na maghatid ng kakanin doon. Ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Leticia dahil si Soledad ay isang aswang na kung tawagin ay bangkilan. Ang bangkilan ay isang mataas na uri ng aswang. Kaya nitong makihalubilo sa mga tao at mamuhay na parang normal na tao. Pero dahil isa pa rin itong aswang, ay hindi pa rin matatakasan ni Soledad ang mga pangontra laban sa mga aswang. Naaapektuhan pa rin siya ng mga ito, subalit hindi katulad sa ibang aswang. Kayang kontrolin ni Soledad ang pangontra hanggang sa makalayo siya rito. Dahil si Soledad ay isang supremo ng mga bangkilan. Hindi man personal na success si Leticia sa pagiging bangkilan ni Soledad, pero ito ang kwento ng kanyang lolo at ng ama. Ayon sa kanyang lolo Jose, si Soledad ay mahigit 100 taon nang nabubuhay. Walang nakakaalam sa pinagmulan nito. Si Soledad din ang mga dahilan sa muling pag-iral ng mga aswang sa probinsya. Kayang-kaya ni Soledad na gawing aswang ang isang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ganoon kalawak ang kapangyarihan ni Soledad. Maliban na lang kung may poder ka sa katawan. Nang makapag-usap ang mag-asawa tungkol sa pagtitinda ng anak sa loob mismo ng bahay ni Soledad, ay hindi pa rin sang-ayon dito itong si Leticia. Kahit na trabahador si Roman
sa palayan ni Soledad ay iba pa rin kapag direktang nakakaharap ang bangkilan. Leticia, huwag ka nang mag-isip kung ano-ano pa. Maraming tauhan sa loob ng bahay ni Soledad na wala namang nangyayaring masama. Subok ko na yan. Paliwanag pa dito ni Roman. Mabigat man sa loob ay wala na ring nagawa itong si Leticia. Bagamat wala pa namang nababalitaan si Leticia na may kababalaghang nangyari sa loob ng bahay ni Soledad. Sa katunayan, ang mga kwentong aswang tungkol kay Soledad ay wala namang napapatunayan. Bagkus, kilala si Soledad na mapagkawang gawa at tumutulong sa mga tao. Sa ilang linggo na pabalik-balik ni Rizaldo sa bahay ni Soledad ay wala namang itong naging problema. Hanggang sa isang beses, naisip ni Rizaldo na haluan ng kalamansi ang latik na nilalagay sa ibabaw ng biko. Mangyari kasi ay siya na ang pinapatapos ng kanyang ina sa paghahanda ng biko dahil nagkasakit ang bunso nila. Nang makaharap na ni Soledad ay binuksan na ni Rizaldo ang lagayan ng mga biko. Biglang umiwas itong si Soledad at tila nababahing. Tumayo pa ito at nagwika ng, "Bakit mo iniba ang timpla? Di ba ang sabi ko, dapat manatiling ganoon ang timpla? Bakit may nilagay kang kalamansi?" Nagpipigil na wika dito ni Soledad. Nais lang naman daw ni Rizaldo na maging espesyal ang kakainin, kaya iyon nagawa. Ipinaligpit ni Soledad ang kakanin, pero binayaran pa rin niya itong si Rizaldo. Ayaw sanang tanggapin iyon ng bata. Kaso, pinakiusapan siya ni Ignacia na tanggapin at bumalik na lang sa susunod at ayusin na ang kakanin. Umalis itong si Rizaldo habang nakatalikod itong si Soledad. Bumalik na malungkot si Rizaldo. Nagtaka naman itong si Leticia at agad inilahad ni Rizaldo ang mga nangyari. "Bakit mo nilagyan ng kalamansi? May ginawa ba siya sa'yo? Ayos ka lang ba?" Takot na tanong dito ng kanyang ina. Tumugon naman ang bata ngunit nagtaka ito kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kanyang ina. Nagdahilan na lamang itong si Leticia na may mga tao talaga na ayaw baguhin ang timpla ng kanilang kinakain. Makalipas ang ilang araw, inutusan ni Roman itong si Rizaldo na hakutin ang mga nailaglag na nyug dahil sumama ang pakiramdam nito. Nagtungo agad itong si Rizaldo sa niyogan. Ang niyogan pala ay pagmamay-ari din ni Soledad. Bahagi ito ng kanyang lupain, ngunit malayang kumuha doon ang mga tao basta wag lang maramihan at ibebenta. Habang pinupulot na ni Rizaldo ang mga niyog, ay may napansin siyang kumakaluskos sa ibabaw ng isang puno nito. Nung una ay akala niya ibon lang na nasa taas. Kaya naman nagpatuloy siya sa paglalagay ng mga niyog sa sako. Akmang bubuhatin niya na ang sako, ay tumambad sa kanya ang isang nilalang na butot balat. Maputla, manipis ang buhok na mahaba at kulubot ang balat. Purong itim din ang mga mata. Bumuka ang bibig na
puro sira ang ngipin na tila nangingitim na. Humpak ang muka at nakabaliktad. Nakakapit ito sa katawan ng puno na nasa ibaba ang ulo. Sa takot ni Rizaldo ay nabitawan niya ang sako at kumaripas ito ng takbo. Wala rin siyang tigil sa kakasigaw ng saklolo. Ilang metro lang naman iyon mula sa kanilang bahay. Agad pumasok ng bahay itong si Rizaldo at naghahabol ng hininga. Sinalubong naman siya ng kanyang ina at inabutan ng isang basong tubig. Napabalikwas na rin ang kanyang ama sa gulat. Nang mahimasmasan ay inilahad ni Rizaldo ang kanyang nasaksihan. Nagtingin na naman ang mag-asawa dahil sa haba ng panahon ay may nagpakitang nilalang ulit sa kanilang lugar. Lumabas itong si Roman, dala ang isang itak, subalit walang nakitang kakaiba sa paligid. "Inay, ano pong nilalang na iyon? Nakakatakot po." Nanginginig na sambit dito ni Rizaldo. Niyakap na lamang ni Leticia ang anak dahil alam niya na hindi na mamalikmata ito. Hindi rin niya mapigilan na mangamba dahil may karanasan na rin siya dati noong kabataan niya sa pag-iral ng mga aswang sa kanilang lugar. Nang sumapit ang gabi ay nag-usap ang mag-asawa sa beranda tungkol sa nakita ni Rizaldo. Ayon kay Leticia, ayaw na niyang maranasan ang bangungot ng nakaraan. Noong kabataan kasi niya ay inatake sila ng aswang. Naging dahilan ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang tagpong iyon ay isang malaking bangungot para kay Leticia at ayaw niyang iyon maranasan ng kanyang mga anak. Mas mabuti siguro, Roman, na sabihin na natin kay Rizaldo ang tunay na katauhan ni Soledad. Wika dito ni Leticia. Ano ka ba? Wala namang patunay na isang aswang si Soledad at kahit ako mismo, wala akong nakitang senyales ng pagiging aswang niya. Pagsuway dito ni Roman. Lingid sa kanilang kaalaman ay narinig ni Rizaldo ang pinag-uusapan nila. Kahit siya ay hindi naniniwalang aswang itong si Soledad. Gayunpaman, nagpatuloy ang gawain ni Rizaldo. Patuloy pa rin ito sa paghahatid ng kakanin kay Soledad. At sa kahit saan niya tingnan, ay wala talagang kakaiba kay Soledad. Kahit ang mga tao sa loob ng bahay ay normal lang ang mga kilos nito. Masaya at nagbibiruan. Hindi nga alipin ang turing ni Soledad dahil nakikipagbiruan pa nga ito sa kanilang amo. Kung sa araw ay ganoon ang eksena sa loob ng bahay, ngunit pagsapit ng gabi ay may nadiskubre itong si Rizaldo na nagpabago sa kanyang buhay. Isang gabi, ginanap ang pagdiriwang sa kaarawan ni Soledad. Imbitado ang lahat ng mga trabahador dito. Kasama si Roman at si Rizaldo. Sa katunayan, taon-taon itong pinagdiriwang at ito ang unang beses na makakadalo si Rizaldo. Masaya ang lahat. Napakaraming pagkain at inumin. Nagkakantahan pa ang iba. Habang si Soledad ay talagang nakikikanta
at nakikisayaw pa sa mga trabahador. Isang mabait at hindi matapobreng amo ang imahe ni Soledad. Sumapit na ang 11:00. May mga tulog na sa kalasingan at umuwi na rin ang iba. May mga pabalot pa ang lahat. Tila hindi naubos ang pagkain. Labis naman na nilantakan ni Rizaldo ang lechon dahil bihira lamang siya makakain nito. Hanggang sa hindi niya na nakita itong si Soledad at nakaramdam na rin ng pagkabagot itong si Rizaldo dahil nagsiuwian na rin ang mga kaedad niya habang ang ama ay nangunguna pa sa kantahan. Kaya ang ginawa ni Rizaldo ay naglakad-lakad sa palibot ng malaking bahay. Laking pagtataka naman ni Rizaldo dahil animoy nawala lahat ang nasa bahay maliban sa mga bisita. Ni isang kasambahay ay wala na talagang natira hanggang nakarating sa bahaging likod ng bahay itong si Rizaldo. May napansin siyang may nakailaw na gasera sa loob. Nakahiwalay ang silid na iyon sa malaking bahay. Yari din ito sa simento pero sadyang nakahiwalay. Dahil sa kuryosidad ni Rizaldo ay sinilip niya ang bukas na bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita dahil nasa loob itong si Soledad, napapalibutan ng mga tauhan. Nasa isang malaking sisidlan si Soledad na tila nakababad sa kulay pulang tubig habang pinaliliguan ng kanyang mga tauhang kababaihan. Habang ang mga kalalakihan ay nakahanay na tila sinasamba itong si Soledad. Nang biglang tumagilid itong si Soledad at sumalok sa likidong kulay pula. At ito'y ininom. Napagtanto ni Rizaldo na nakababad pala sa dugo itong si Soledad. Matapos uminom ay nakita ni Rizaldo ang dalawang pangil ni Soledad at bigla itong tumingin sa kanyang direksyon. Nanlilisik ang mga mata ni Soledad dahil sa pagkabigla ay napaatras at natumba itong si Rizaldo. Nagmadaling tumayo at tumakbo, ngunit naabutan siya ng mga kalalakihan. Agad tinakpan ang kanyang bibig at hinila papasok sa loob ng kwarto. Nakatayo at nakasuot na ng mahabang damit itong si Soledad nang madala na sa loob ang binatilyo. Tumitig ito sa kanya na nakangisi. Lumapit itong si Soledad na hinimas ang mukha ni Rizaldo. Parang kakalas naman ang kaluluwa niya sa labis na takot. "Huwag kang matakot, Rizaldo. Walang mangyayaring masama sa'yo," wika dito ni Soledad. Ayon pa sa bangkilan, walang masamang mangyayari kay Rizaldo kung susunod ito sa kanyang mga nais. Binalaan din niya ang binatilyo na sa oras na magsalita siya ay uubusin ni Soledad ang pamilya nito. Sinabi ni Soledad na simula sa gabing ito ay isa na siya sa mga alipin nito at magiging tagasilbi na siya sa bahay ni Soledad. Tulalang sinamahan ni Ignacia palabas ng kwarto itong si Rizaldo. "Ikaw kasi, ang likot mo. Pero huwag kang mag-alala.
Dahil hindi kami katulad ni Soledad, tao pa rin kami. Wika dito ni Ignacia. Kagaya ni Rizaldo ay aksidente rin niyang natuklasan ang tunay na anyo ni Soledad at ang kapalit ng kanyang pananahimik ay ang habang buhay na maging alipin kay Soledad. Mabait naman daw talaga ang amo. Basta, wag lang susuway sa mga nais nito. Ayon pa kay Ignacia, tanging si Soledad lamang ang aswang sa bahay na iyon. Nananatiling tao pa rin ang mga tauhan nito bilang bahagi ng kanyang pagkukubli. Pasalamat na lang si Rizaldo dahil kilala na siya ni Soledad. Dahil kung nagkataon ay tiyak patay na ito ngayon. Pinaupo ni Ignacia kung nasaan ng mga bisitang nagkakasiyahan pa. Dito ka lang hanggang sa nais ng umuwi ng tatay mo. Wika ni Ignacia. Naninigas pa rin ang katawan ni Rizaldo sa takot habang ang ama ay languna sa alak. Lagpas hating gabi nang naglakad sila pauwi ng kanyang ama. Panay kanta pa rin ito habang si Rizaldo ay tila lutang pa sa kanyang mga natuklasan. Makalipas ang ilang araw ay inaya na siya ng kanyang ina na ihatid na ang kakanin sa bahay ni Soledad. Oh, ano pang tinutunganga mo dyan, Rizaldo? Ihatid mo na to at papaliguan ko pa si Bunso. Wika dito ng kanyang ina. Nag-umpisa ng kumabog ang dibdib ni Rizaldo. Takot man pero kailangan niyang magpatuloy sa gawain. Hindi niya malilimutan ang banta ni Soledad kapag ito ay sumuway. Nang dumating na si Rizaldo sa bahay, ay tila walang nangyari sa nakaraang gabi. Subalit, nang papauwi na itong si Rizaldo, ay sinabihan siya ni Soledad na sa muling pagbalik niya sa bahay ay mananatili na ito sa loob bilang tagasilbi. Lalabas lamang siya kapag kukuha na ng pagkain. Animoy sa mga titig ng babae ay nahipnotismo itong si Rizaldo. Agad siyang sumang-ayon dito nang sabihin sa kanyang ina na magiging tagasilbi na siya ni Soledad. Hindi napigilan ni Leticia na sumugod sa bahay ni Soledad. Hindi naman makaalis itong si Rizaldo sa bahay dahil walang magbabantay sa kanyang kapatid na lumpo. Lakas loob naman na nagpunta itong si Leticia sa bahay ni Soledad. Pinapasok naman ang ginang dahil kahit papaano ay maayos itong humarap bilang panauhin. Sinamahan siya ni Ignacia sa loob at nandoon naman si Soledad na nakaupo. Diretsong nakiusap na ang ina ni Rizaldo na wag na sanang kunin ang anak bilang tagapagsilbi. Kung kinakailangan talaga, siya na lang ang kapalit nito. Tumawa naman itong si Soledad at mula sa kinauupuan nito na ilang metro ay tila kasing bilis ng hangin ito kung makatabi kay Leticia. Nanlaki na lamang ang mga mata ng ginang nang biglang sumulpot itong si Soledad sa tabi nito. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang amoy mo. Matagal nang nakalipas nang paslangin ko ang iyong ina. Sambit dito ni Soledad. Pagkawi ka ay
biglang bumalik si Soledad sa kinauupuan kanina sa isang iglap lang. Hindi naman makaimik itong si Leticia sa magkahalong takot at galit. Si Soledad pala ang aswang na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Ikaw ang aswang na yon? Sambit ni Leticia na nanginginig na sa galit. Taas noon naman itong inamin ni Soledad at nagbanta ito na alam nito ang mangyayari kapag pinigilan ito sa nais niya. Matapos ang kumprontasyon ay wala nang nagawa itong si Leticia. Napasandal sa pader at napaupo sa lupa ang ginang. Labis niyang dinamdam na si Soledad pala ang dahilan sa bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanyang sarili. Alam niya kung gaano kalupit ang babaing aswang sa kabila ng pagkakaroon nito ng magandang imahe. Umuwi itong malungkot. Niyakap si Rizaldo. Nagtaka naman ang anak at sinabihan lang ni Leticia na maging mabait at masunurin kay Soledad. Nang malaman ito ni Roman, ay natuwa pa ang kanyang ama. Ngunit hindi na sinabi ni Leticia ang kanyang natuklasan. At sa pagkakataong ito, ay hindi na makakapayag si Leticia na mangyari muli ang nangyari sa nakaraan kaya kikilos na ito. Nagpaalam ito na sa pagsapit ng Biyernes ay tutungo muna ito sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija. Nais daw nitong ipasyal ang anak upang kahit papaano ay makalabas ng ibang lugar at dadalaw na rin daw sa puntod ng mga magulang. Sa pagbalik ni Leticia ng Nueva Ecija ay may mas mahalaga pa pala itong pakay. Ang totoong sadya nito ay puntahan ang kakilalang albularyo sa lugar nila upang humingi ng tulong. Nang malaman ng albularyo ang sadya ni Leticia ay bahagya itong tumahimik, lumakad at tumingin sa malayo. Ang bangkila na si Soledad, nasa kabilang bayan lang pala ang demonyong yan. Wika dito ng matanda. Isa ang ama ng matandang albularyo na nakipaglaban noon sa puwersa ni Soledad. At isa rin ito sa napaslang ayon pa sa albularyo. Hindi ganoon kadali matalo itong si Soledad. Hindi biro ang isang aswang na pamunuan ang 4 na lahi. Hindi man siya makakatulong, subalit may alam siya na maaaring makatalo kay Soledad. Ang kambal na antingerong may tangan ng ipo-ipo at kidlat. Sina Emong at Esteban. Hayaan mo, Leticia. Makakarating sa kambal ang iyong hiling. Wika dito ng matanda. Nang minsang makauwi ng bahay itong si Rizaldo upang kunin ang kakanin, ay napakwento ang ina habang inihahanda ang dadalhin ng kanyang anak. Labis na pinaalalahanan niya itong si Rizaldo na maging maingat at mapagmatsyag. Inilahad din ng ina ang mga bagay na pangontra sa aswang dahil sa mga binanggit ng kanyang ina. Kahit hindi niya naman ito tinanong ay nagkaroon na ng ideya itong si Rizaldo na maaaring alam niya na ang tungkol kay Soledad. Subalit, pinatikom ang kanyang bibig sa banta ni Soledad. Nagpaalam na lamang ito sa kanyang ina
at bumalik na sa malaking bahay. Isa itong si Rizaldo sa mga naghahanda ng makakain ng bangkilan. Napakasimple lang ng pagkain ito. Pinakuluan lamang sa tubig ang mga laman loob ng baboy. Parang pinainit lang ito ng sandali. At ang sariwang dugo ng baboy na kung higupin ni Soledad ay parang umiinom lang ng tubig. Habang nakatayo sila sa gilid bilang mga tagasilbi, ay biglang huminto sa pagkain itong si Soledad at tumingin ito kay Rizaldo. Saan mo ba gagamitin ang asin, Rizaldo? Diretsong tanong dito ng babae. Hindi naman magkanda-ugaga sa pagsagot itong si Rizaldo. Nagtaka ito kung papaano nito nalaman ang nilalaman ng kanyang bulsa. Hindi na nakapagsalita itong si Rizaldo at pakiramdam nito ay babagsak na ito sa kanyang kinatatayuan. Tumayo at lumapit si Soledad. Biglang hinawakan ang leeg ng binatilyo. Hindi kita binuhay upang patayin ako, bibit ka. Sa susunod na gawin mo pa ito, uubusin ko na ang pamilya mo. Galit na sambit dito ni Soledad. Agad sinamahan ni Ignacia sa labas itong si Rizaldo at itinapon ang isang supot ng asin sa labas ng pader na bakod. Nahihibang ka na ba, Rizaldo? Sambit dito ng babae. Mahigpit na pinaalalahanan ni Ignacia itong si Rizaldo na matindi ang pang-amoy ni Soledad sa mga bagay na pangontra sa mga katulad niya. Sa sandaling iyon ay nais na ni Rizaldo na tumakbo pa uwi, ngunit hindi niya kaya na mapahamak ang kanyang pamilya. Kaya kahit umaapaw na ito sa takot ay nananatili pa rin ito sa piling ng aswang. Isang gabi, hindi makatulog itong si Rizaldo. Maalinsangan ang gabing iyon. Kaya bumangon ito at binuksan ang bintana at tumayo sa harap nito upang magpahangin. Habang tulog ang ibang kalalakihan na mga tagasilbi, nang biglang lumapag itong si Soledad sa bakuran mula sa itaas ng bahay. Naglakad ito at dahan-dahang umusli ang mga pakpak ng panike. At tumubo ang dalawang sungay sa noo nito. Nang maibuka na ang dalawang malapad na pakpak, ay tumakbo na itong si Soledad patungo sa pader hanggang sa bigla itong lumipat ng napakataas. Agad lumabas ng silid itong si Rizaldo upang tingnan kung saan pupunta si Soledad. Nasa mismong bakuran na si Rizaldo at wala na siyang nakitang nilalang sa taas ng bubong. Habang nakatingala ay may sumitsit sa kanya. Si Ignacia pala, nasa gilid ng bahay at may dalang damit pantulog. Ate, saan ba pupunta si Soledad? Takot na tanong dito ni Rizaldo. Isang beses sa isang linggo ay kailangan niyang kumain ng tao. Pero sa malayong lugar ito nang bibiktima. Tugon dito ni Ignacia at pinabalik na itong si Rizaldo sa kanyang kwarto. Isang hapon, habang naglilinis ng bakuran si Rizaldo kasama ang dalawang lalaking tagasilbi, ay may dumating na mga sasakyan. Lula nito ang mga mayayamang tao. Pansin rin ni Rizaldo ang 4 na matatangkad na kalalakihan na may bitbit na 2 malalaking kahon.
Naitanong ni Rizaldo sa kasama kung anong meron. Ayon sa lalaki, ang araw na ito ay ang totoong kaarawan ni Soledad at ang mga pangunahing dumating ay puro mga bangkilan. At ang nakitang mga kahon ay naglalaman ito ng karne ng mga tao at magkakaroon ng pagdiriwang pagsapit ng gabi. Kinagabihan, tanging si Ignacia lang ang pinalabas habang ang iba ay pinapanatili sa kwarto at mahigpit na ipinagbawal ang paglabas. Hindi naman makatulog itong si Rizaldo dahil sa takot na baka hindi na siya magigising at pinagpipiestahan na ang kanilang mga bangkay. Panay dasal lamang itong si Rizaldo habang nakahiga at sa kasamaang palad ay sumakit ang tiyan nito at kailangan niya ng magbawas. Ginising pa niya ang kasama upang magpasama sa labas. Tumanggi ito at nagsabing tiisin na lang daw niya hanggang mag-umaga. Subalit hindi na talaga kayang pigilan pa ni Rizaldo. Kaya marahan itong lumabas ng kwarto at pumunta ng banyo. Ilang minuto ang nakalipas habang tahimik na naglalabas ng sama ng loob itong si Rizaldo ay may narinig siyang mahina at malalim na paghinga sa likuran ng banyo. Alam nito na may nilalang sa likod kaya tinapos niya na ang ginagawa. Pinakiramdaman niya kung may nilalang ba sa labas ng pinto at nang wala siyang marinig ay agad niyang binuksan ang pinto at kumaripas ng takbo. Ngunit may matangkad na lalaki ang bumulaga sa kanyang unahan. Napadaos-dos sa sahig itong si Rizaldo at binalot ng takot ang kanyang wisyo. Biglang nag-iba ang itsura ng lalaki at akma itong susunggaban siya. Biglang dumating si Soledad at hinampas ng kamay ang lalaki. Tumilapon ito ng malayo. Diba, mahigpit kong ipinagbabawal ang paglabas ng silid. Pasaway ka talagang bata ka. Galit na wika ni Soledad. Agad din niyang inutusan itong si Rizaldo na bumalik na ng kanyang silid. Narinig din ni Rizaldo na pinapagalitan ni Soledad ang lalaki. Animoy binabad sa yelo itong si Rizaldo sa tindi ng panginginig dahil sa takot. Samantala, dumating na ang kambal na antingero sa bahay isang umaga. Laking tuwa ni Leticia sa pagdating ng mga ito. Ipinakilala niya agad kay Roman ang mga panauhin. Matapos maasikaso at habang nagkakape, ang mga bisita ay palihim na kinausap ni Roman ang kanyang asawa. Tinanong nito kung sino at ano ang ginagawa ng mga panauhin sa kanilang lugar. Inamin naman ni Leticia ang totoong pakay sa kanyang maiksing bakasyon. Inilahad pa nito na mga antingero ang kambal. Hindi naman nagustuhan ni Roman ang binabalak ni Leticia. Nahihibang ka na ba, Leticia? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi aswang si Soledad. Sambulat dito ni Roman. At sa sandaling ito ay inilahad ni Leticia ang minsang pagdayo niya sa bahay ng babaeng bangkilan. At idiniin niya sa asawa na totoong aswang itong si Soledad at ito rin ang pumaslang sa kanyang ina noong bata pa ito. Ipagpalagay na lang na totoong ang aswang itong si Soledad. Pero ang umpisa ng gulo
ay hindi magandang gawain. Ano, Roman? Hahayaan na lang ba natin na maging alipin ang anak natin ng isang aswang? Galit na sambit dito ni Leticia. Dagdag pa ng asawa, hindi na nito hahayaan na maulit muli ang nangyari sa nakaraan. Nang magkaharap na ang apat, ay ibinahagi ng mga antingero ang nalaman nila mula sa digmaan na ilang dekada na ang nakalipas. Ang kambal pala ay nagmana ng mutya mula sa magulang na minsang tumalo kay Soledad. Kailangan na magkaroon sila ng konkretong plano at kailangan nila ng mga impormasyon sa sitwasyon sa loob ng bahay. At ang makapagbibigay lang sa kanila ay walang iba kundi si Rizaldo. Hinintay nila muli ang pagbabalik ni Rizaldo sa loob ng 2 araw. Sa pagdating ni Rizaldo ay agad siyang inabisuhan ng kanyang ina sa balak nito. Nag-aalangan ang binata dahil natatakot ito kay Soledad, kaya naman ipinakilala nito ang kambal na antingero. Wala namang kaalam-alam si Rizaldo tungkol sa antingero at talagang mangmang ang binatilyo pagdating sa lihim na karunungan. Lumapit itong si Emong at sinabi sa binatilyo na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag sa kakayahan ng tao. Dinala niya si Rizaldo sa bakuran. Nag-usal itong si Emong at ibinato sa kalangitan. Ang maaraw na panahong ay bigla namang kumulimlim at nag-umpisang kumulog at kumidlat. Namangha ng gusto ang binatilyo at natameme na lamang. Hindi man lubos na maintindihan ni Rizaldo ang mga bagay-bagay, ay sumunod na lamang ito sa plano ng mga antingero. Bumalik sa malaking bahay ang binatilyo, dala ang kakanin, tapos maibigay kay Soledad, ay bumalik rin ito sa gawaing bahay. Lingid sa kaalaman ni Soledad ay may nagbabadyang panganib sa kanyang buhay. Bago nakapasok ng bakuran itong si Rizaldo, ay may nilaglag siyang bagay sa labas ng bakod. Ang bagay na iyon ay nagsisilbing harang sa pagpasok at lalabas na aswang sa bahay. Pagsapit ng gabi ay inabisuhan ni Ignacia itong si Rizaldo na kasama daw siya sa pagpunta nila ng amo sa palayan. Naalala naman ni Rizaldo ang nilagay na pangontra sa labas ng bakod. Hindi rin niya kasi inaasahan na lalabas pala ng bahay ang kanyang amo. Ayon kasi sa plano, kailangan na hindi makalabas ng bahay itong si Soledad habang umaatake ang mga antingero. Subalit, ala pa rin ang mga antingero. Tiyak ito ang pagdududahan ng amo dahil siya lang naman ang lumabas ng bahay sa araw na iyon. Tinawag na siya ni Ignacia upang umalis na. Panaysipat naman sa labas itong si Rizaldo. Nagbabaka sakali na nariyan na ang kambal na antingero. Sa kanilang paglalakad ay nauna itong si Rizaldo upang buksan ang labasan. Bahagya itong sumulyap sa bagay na inilagay niya sa labas. Sa ilang metro pa lang mula sa labasan ay biglang napahinto itong si Soledad. Ang kaninang nakangiti ay biglang sumimangot. Tumingin ng masama itong si Soledad kay Rizaldo. Sa takot na Rizaldo ay nataranta ito at bigla na lang kumaripas ng takbo. "Rizaldo, bumalik ka rito,"
Sigaw dito ni Soledad. Paulit-ulit na pagtawag ni Soledad, ngunit wala nang balak na bumalik ang binatilyo. Sira na ang kanilang plano at habang tumatakbo siya ay nasipat niya sa unahan ang kambal na antingero. Agad din itong tumakbo papalapit sa kanya. Inilahad naman ng binatilyo na nalaman na ni Soledad ang pangontrang nilagay nito. Akmang susugod na sa bahay ang kambal nang makita nila na nakatayo sa may daan itong si Soledad. Talagang sinusubukan mo ko, Rizaldo. At sa tingin nyo, kaya akong pigilan ng mga walang kwentang pangontra na inilagay nyo? Galit na wika dito ni Soledad. Sinabihan naman ni Esteban si Rizaldo na umalis at tumakas na. Ngunit nagkubli lamang siya sa isang puno. Sumugod na itong si Soledad sa kambal at nagpangbuno ang tatlo. Hindi akalain ni Rizaldo na napakagaling pala ni Soledad sa labanan. Kahit ang mga tigalpo ng kambal ay naiiwasan lang nito. Babae laban sa dalawang lalaki, subalit napapantayan ito ni Soledad. Animoy hangin kung kumilos ang bangkilan at sa tagpong iyon ay napangibabawan na niya ang dalawa. Sa bawat tama ay tumitilapon ang mga antingero. Partida, tirek na tirek pa ang araw, pero ganoon na kalakas ang aswang na bangkilan. Hindi na nakapagtataka kung bakit tinawag si Soledad na isang supremo. Bagamat dehado sa laban ang kambal, ay hindi naman ito nagpapatalo sa lakas at bilis. Lalong-lalo na itong si Emong na bigla na lang nawawala at sumusulpot kung saan. Ilang minuto rin na nagtagisan ng lakas ang magkabilaang panig hanggang sa dumating itong si Ignacia. Dala ang isang mahabang tungkod. Ibinukan lang ni Soledad ang kamay at agad lumutang ng mabilis ang tungkod na nasa kamay na ito ng bangkilan. Inihampas ng babae ang tungkod na naging dahilan sa pagtilapon ng kambal. Nag-usal itong si Soledad na may lumabas na maitim na usok. Sa pagkawala ng usok ay wala na rin sa lugar sina Soledad at Ignacia. Bumangon ang kambal mula sa pagkakabagsak sa lupa. Lumabas na rin si Rizaldo sa pinagkukublian nito. Mang Emong, hindi ba tayo susugurin sa bahay ng aswang? Tanong dito ni Rizaldo. Sa tingin mo, pupunta siya sa lugar na alam natin? At bakit narito ka pa? Sambit dito ni Emong. Yumuko na lamang itong si Rizaldo at naglakad na ang tatlo pauwi sa bahay ng binatilyo. Dahil sa nangyari ay gumawa na ng pangontra sa buong bahay ang kambal. Habang nagsasagawa ang mga ito ay nagluto naman ng hapunan itong si Leticia. Matapos mailahad ni Rizaldo sa ama ang mga pangyayari ay hinausap nito si Leticia. Tingnan mong ginawa mo, Leticia. Paano na to ngayon? Nasa delikado na ang buhay natin. Sambit dito ni Roman. Ano, Roman? Hahayaan mo na lang ba na ang anak mo sa piling ng mga aswang? Ikaw kasi napakalaki ng tiwala mo dyan sa amo mong aswang. Sambulat naman ng kanyang asawa. Habang naghahapunan ay
inabisuhan na rin sila ng kambal sa gagawin dahil paniguradong sasalakay itong si Soledad ngayong gabi at tiyak magdadala iyon ng mga kampon. Lumabas naman ng bahay ang kambal. Nilapitan naman ni Rizaldo itong si Esteban na nakaupo sa bangko habang nakatingin sa buwan. Kayo po ba, Mang Esteban? Ano po ang mutya nyo? Wikang pagtatanong dito ni Rizaldo. Ang tangan naman ni Esteban ay ipo-ipo at ang pinakamalakas ay kaya niyang baguhin ang klima sa maiksing panahon at gumawa ng isang dilubyo. Namangha naman ang binatilyo, ngunit natanong rin ito kung bakit kanina pa siya nakatingin sa buwan. Ayon dito, kapag bilog ang buwan, ay ito ang oras na pinakamalakas ang aswang. Napaisip naman ang binatilyo na kung ganoon ay mas malakas pa si Soledad sa ganitong pagkakataon. Habang inaayos ni Rizaldo ang mga panggatong, ay may nasipat itong kumakaluskos sa damuhan. Gamit ang gasera ay lumapit pa siya at sinipat ng gusto. Ang inakalang ligaw na hayop ng ilang metro na ang agwat ay napasigaw itong si Rizaldo dahil may bangkay siyang nakita pero gumagapang daw ito. Maranhig, sambit ni Emong at agad pinapasok ng bahay itong si Rizaldo. Hinarap naman ito ni Emong at agad na pinagtataga at hinati ang ulo. Likas kasi sa mga maranhig na hindi nakakaramdam ng sakit sa kanilang pisikal. Kaya kahit pagputol-putulin mo pa ang katawan nito, ay gagalaw at gagalaw pa rin ito at patuloy sa pagsugot. Wala rin itong kakayahang mag-isip at kontrolado ito ng isa pang nilalang. Emong, tingnan mo. Itinuro ni Esteban ang bahaging talahiban. Tumambad naman sa kanila ang hindi mabilang na mga maranhig na gumagapang at naglalakad naman ang iba. Emong, ako nang bahala sa bangkilan na ito. Sambit dito ni Esteban. Minsan ka nang tinalo ng ama ko, bangkilan. Ngayon, tutuluyan na kita. Wika pa ni Esteban. Samantala, sa loob ng bahay, nakaupo sa lupa ng kwarto ang mag-iina. Karga nito ang bunso at nakayakap naman sa kanya ang dalawa pa at nag-iiyakan. Walang patid naman sa pagdarasal itong si Leticia habang si Rizaldo ay panay silip sa mga siwang. Inaalam ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Ang ama naman nila ay bitbit ang itak at sulo na nakaabang sa entradang pinto alinsunod sa sinabi ni Emong. Habang nakikipaglaban si Emong sa mga maranhig, ay hinabol naman ni Esteban itong si Soledad na lumagpas na sa bahay. Doon sa ere naglaban ang antingero at ang bangkilan. Tila mga batong nagsasalpukan ang dalawa sa itaas. Tumulong na rin itong si Roman kay Emong sa pagtaboy ng mga aswang sa lupa. Nang masipat na Rizaldo na umiiwas sa apoy ang mga aswang, ay lumabas na rin siya ng bahay at sinindihan ng mga inihandang mga panggatong sa likod ng bahay. Hirap na rin si Rizaldo sa pagtaboy
sa mga aswang hanggang sa may tumarak na sibat sa isang maranhig na malapit na sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina na may hawak ng sibat. Agad naman kinuha ni Rosaldo ang mga nakaimbak na sulo na gawa sa mga dahon ng nyog sa silong ng bahay at sinindihan at patuloy itong inihagis sa mga aswang. At narinig nilang mag-ina ang mga nagbagsakang mga kidlat na tumupok sa mga aswang hanggang sa kumonti na lamang ang bilang ng mga maranhig at animoy may kidlat na dumaraan sa harapan ng mag-ina at nakuryente ang iilang aswang. Maya-maya pa ay nasipat nila na may bumagsak at nagganda sabit-sabit sa mga puno. Nakita nilang si Esteban pala iyon, na hirap nang makatayo. Akmang lalapitan na sana ni Emong ang kapatid, ay biglang lumapag si Soledad na humahalakhak. Anong magagawa ng mga hangin mo, Antingero, laban sa isang supremo? Natatawang sambit dito ni Soledad. Demonyo ka, Soledad. Papatayin kita. Sigaw ni Leticia na agad ibinato sa aswang ang sibat. Ngunit nasalulang ito ni Soledad at mabilis na ibinato sa ginang. Mabuti na lang ay nasalag ito ni Emong, kung hindi ay tatarak na ito sa dibdib ni Leticia. Sumugod na itong si Soledad kay Esteban, subalit winasiwas naman siya sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kahit hirap na si Esteban ay kaya pa rin itong magpakawala ng malakas na hangin. Agad nilapitan ni Emong ang kanyang kapatid upang akayin pabalik sa bahay, nang may biglang lumapag sa bubong at nakita ni Rizaldo si Ignacia na isa na ring bangkilan. Mabilis nitong winasak ang bubong at nagsisigawan na ang mga bata sa loob. Agad naman pumasok ng bahay itong si Roman at sinilaban ang bubong na gawa sa nipa. Dali nitong inakay ang anak at lumabas na sila sa nasusunog na bahay. Sinalubong naman ito ni Leticia at dinala sa malapit na siga. Hinding-hindi na makakapayag si Leticia na mawalan ng mahal sa buhay ng dahil sa aswang. Samantala, nasipat naman ni Rizaldo na bumabangon na itong si Soledad, ngunit nang makita ang nabaling kaliwang pakpak ay umangil ito sa galit. Dala ang dalawang sulo ay patakbong sumugod itong si Rizaldo kay Soledad at dito niya sinilaban ang aswang at napaatras naman ito. Matapos kitang buhayin, Rizaldo, ito ang igaganti mo sa akin. Galit na wika ng aswang. Akmang sasakmalin niya na ang binatilyo, ay biglang natigilan ito at napaluhod sa lupa. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Mabibigyan ko na ng hustisya ang aking ama. Sambit dito ng matandang albularyo. Hindi kasi mapakali ang matanda na walang gagawin. At kahit magbuwis pa siya ng buhay, matigil lang ang kahibangan ni Soledad ay gagawin niya ito. Itinarak pala ng matanda ang sinukuan sa lupa. Naging dahilan sa pagdikit ni Soledad dito. Kahit si Ignacia ay nagpupumiglas na upang makaalis lang sa lupa. Emong,
Tapusin mo na ang isang yan. Itinuro ni Esteban itong si Ignacia. Lumapit si Emong sa babaeng nagpupumiglas. Itinaas nito ang kanang kamay at sa pagbagsak ng kamay ay kasabay ang napakalakas na kidlat. Nahati ang katawan ni Ignacia at tuluyan itong naagnas. Samantala, napangisi naman itong si Soledad. Kahit hirap na itong kumilos ay nakapagpapakawala pa ito ng tigalpo na tumama sa matanda. Nasalagman ito ng albularyo pero tumilapon pa rin ito. Andingero, kumilos na kayo bago pa makontra ng bangkilan ang sinukuan. Sigaw ng matanda na bumagsak na sa lupa. Humarap itong si Esteban. Natitig na titig kay Soledad. Bigo ang ama mo na patayin ako. Pati ikaw ay mabibigo rin. Wika dito ni Soledad. Biglang humangin ng malakas at nabuo ang paikot na nasa gitna na si Esteban at Soledad. At muli rin sa likuran ng aswang ay may namuo pang isang ipo-ipo. Mabilis itong tumama kay Soledad. Gumapang naman ang albularyo at binunot ang sinukuan sa lupa. At agad na tangay ng ipo-ipo itong si Soledad. Dumaan pa ito sa mga naglalakihang sanga ng mga puno na naging dahilan upang magkabali-bali ang mga buto ng bangkilan. Nang may angat pa ng mataas ang aswang, ay napasigaw na itong si Emong dahil papakawalan niya na ang pinakamalakas niyang kidlat. Ganon na rin si Esteban na mas malakas pa ang hangin. Sa tindi ng hangin ay nahigop at naapulan nito ang apoy sa siga at sa nasusunog na bahay. Umalingaw-ngaw na ang matinding sigaw ng bangkilan na kahit nahihirapan ay nagdulot pa rin ito ng kilabot kay Rizaldo. Lumabas na ang mga kidlat sa lahat ng direksyon. Sa pagtama nito kay Soledad ay animoy lumindol sa lakas nito. Bumulusok pababa itong si Soledad. Sa taglay ng bangkilan ay buo pa rin ang katawan nito kahit lasog-lasog na at umuusok. Agad naman pinuntahan ni Emong ang binagsakan ng bangkilan. Sa paglapit ni Emong ay buhay pa rin itong si Soledad, subalit tapyas na ang kabilang mukha nito. Natalo na rin ako, pero iiwanan ko sa inyo ang bangungot na habang buhay niyong aalalahanin. Huling mga kataga ni Soledad bago ito pugutan ng ulo ni Emong. At tuluyan na rin ngang pagtatapos ng pag-iral ni Soledad. Natapos ang gabi na nagtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Napaluha na lamang itong si Leticia dahil ligtas ang kanyang pamilya at nabigyan na rin ng ustisya ang kanyang ina. Pasensya ka na, Leticia, kung hindi agad ako nagtiwala sa iyo. Wika dito ng kanyang asawa. Tumugon naman ng ngiti ang asawa at yumakap ito kay Roman. Pansamantala munang nilagyan ng mga kumot ang bahagi ng kwarto ng bahay upang makatulog na ang mga bata. Dahil sa mga pangyayari ay hindi na nakatulog ang mga matatanda, pati na rin itong si Rizaldo. Napatingin naman si Rizaldo sa lugar kung saan naagnas at naging abo itong si Ignacia.
Kahit papaano ay masakit para sa kanya ang nangyari sa kaibigan. Ang taong laging nagsasalba sa kanya kapag nagagalit itong si Soledad. Alam ng binatilyo na katulad niya ay napipilitan lang na magsilbi ito kay Soledad para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. At alam rin niya na hindi nito kagustuhan na maging isang aswang. Pagsapit ng umaga ay nagpasama si Rizaldo kaila Emong at Esteban patungo sa bahay ni Soledad. Pinatuloy naman sila ng mga alipin na walang kaalam-alam sa pangyayari. Mga kuya, malaya na po tayo. Wala na po si Soledad. Nakangiting wika dito ni Rizaldo. Noong una ay hindi pa ito naniniwala, ngunit di rin naglaon ay naging masaya na rin ang mga ito. Nagmadaling magligpit ng kanilang gamit at sabay silang lumabas ng bahay. Lumingon muna sa bahay itong si Rizaldo at iniisip kung papaano na kaya ang bahay ni Soledad, pati na rin ang mga kagamitan sa loob na mamahalin. Wala ring nagka-interes na mga alipin na kumuha kahit isa sa mga kagamitan dahil ang nais lang nila ay makabalik na sa kani-kanilang pamilya. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Patuloy pa rin na pinupuntahan ni Rizaldo ang bahay at tinatanaw mula sa labas. Kitang-kita na sa itsura ng bahay na hindi na napangalagaan. Kung hindi lang sana isang aswang si Soledad, ay tiyak marami pa itong natulungang mga tao. Sa katunayan, mabait at hindi malupit ito. Nakakaramdam ng pag-aawa si Rizaldo sa sinapit ni Soledad. Pero ang isang aswang ay likas na ang pagiging masama. At sa mga nabiktima nito na nagmumula pa sa malalayong lugar, ay nagsilbi na ring hustisya sa kanila ang pagtatapos ng buhay ng supremo ng mga aswang. At sa pagkamatay ni Soledad, tiyak na may papalit sa kanyang trono. Daing na lamang ni Rizaldo sa may kapal na wala ng aswang na iiral sa kanilang lugar, lalo na ang isang napakalakas na aswang katulad ni Soledad na isang bangkilan. Mga kabaryo, ang kwento ni Soledad ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa katagal na panahon ang lumipas, ay tiyak hahabulin ka pa rin ng inyong nakaraan. Nakatakas man ito sa mga kamay ng antingero, sa sumunod naman na henerasyon ng mga ito, bumagsak ang supremo. Pero kagaya ni Soledad na isang makapangyarihan, hindi imposible na ang mga kalahi niya ay umiiral pa rin sa kasalukuyan. Mayaman, maimpluwensya at may magandang imahe. Ayon sa isang albularyo, ang mga nilalang ng dilim tulad ng mga aswang ay hindi lamang sa gubat natatagpuan, kundi kahit sa syudad ay umiiral sila. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw, mga kabaryo. Naway may napulot kayong aral at may natutunan kayo sa kwento ni Soledad at ni Rizaldo. Muli ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Okay, so hanggang dito na lang, no? Kamusta muna pala, mga kabaryo? Yun nga, napansin nyo siguro medyo palyado na naman yung upload natin. Hindi ko alam kasi pagkagising ko kanina,
sobrang sakit na ng lalamunan ko. Hindi ko alam. Tinuloy ko lang tong inarate para may mapakinggan pa rin kayo, no? Feeling, hindi ko alam kung nararamdaman nyo, pero feeling ko kasi sobrang pangit nung narration natin ngayon. Pero ginawa naman natin yung lahat. Sobrang sakit eh. Kumikirot pag nagsasalita ako. Kaya pag naririnig nyo minsan, parang may bitin na word, ganun. Kasi sobrang hinahabol ko yung salita. Kaya baka hindi na muna ako makapag-shoutout sa inyo. Bawi na lang ako sa mga susunod na upload natin. No, hindi ko naman gusto to. Uminom na rin ako ng mainit na tubig, pero sana bukas okay na to. Ngayon kasi ano pa rin siya eh. Pag nilulunok ko nga yung laway ko, talagang may epekto, masakit. So, kayo nang bahala mga kabaryo. Kung ano yung opinion nyo sa kwento. Pero para sa akin, napakalakas nito talaga ni Soledad, no? Hindi biro yung ganung uri ng aswang. Tapos, yun nga, hindi naman talaga parang ang sinasabi kasi rito, yung aral niya is hindi naman habang buhay na ganun ka, no? Kumbaga, darating at darating yung panahon na lilipas ka rin, no? Kumbaga, yun nga, hindi man siya natalo nung panahon ng mga unang antingero, pero in the end, napatay pa rin siya ng mga anak, no? So, para sa akin, parang ganun talaga yung pinopoint out nung aral natin ngayon. Na kung asan kayo ngayon, kung nasa peak point kayo ng buhay nyo, gawin nyo na lang yung tama, no? Mas maging productive na lang tayo sa araw-araw. Tapos, mas maging mabuting tao para dumating man yung time na alam nyo na medyo hindi na okay. At least, may iwan tayong alaala na okay to, ganito pala yung ginawa niya nun. Kaya naging ganito. So, yun lang naman. Para sa akin, wala na akong gustong sabihin dun sa kambal na antingero kasi sobrang lakas. Mutya ng kidlat saka mutya ng ipo-ipo. Si Emong at si Esteban, no? Sana, total buhay pa naman sila ngayon. Sana marami silang mailatag na kwento sa atin. Sila naman yung karanasan nila kasi matik yan. Meron pa yan bukod dito kay Soledad, di ba? Kasi ito, parang kwento to nung isa na nagpunta sa Baler. No, yun nga, Baler pala to, Baler. Si Rizaldo, feeling ko buhay din to. Parang buhay pa halos lahat to kasi 1966. Hindi ko lang alam kung lumalaban pa sila ngayon o talagang may edad na, no? So, wala rin akong alam. Sa ngayon, yun lang mga kabaryo. Kung may idadagdag man ako, siguro sa mga susunod na lang na upload natin, bukas, sana okay na yung boses natin para tuloy-tuloy ulit yung upload natin, no? Yun nga, absent ako kahapon. Medyo may inasikaso lang, pero ngayon naman, naapektuhan yung boses natin. So, sana bukas okay na to. Feeling ko hindi naman tonsil. Parang ano lang, nasobrahan sa matamis. No? Kasi, nakailang beses akong uminom ng juice na matatamis. Kaya parang nababad siya. Hindi ko agad na inuman ng tubig. Kaya yun, parang namaga. No? Kaya ngayon, eto, tubig-tubig muna ako. So, yun. I hope na maging okay na to para maganda yung pakikinig ninyo. Yun lang naman. Wala na akong gustong idagdag mga kabaryo. Sa mga umabot sa kwentong to, maraming salamat. Paki-like and share nyo na yung upload natin ngayon. At mag-comment na rin kayo, mag-iwan kayo ng komento. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, malaking tulong po yung gagawin yung pagpindot ng subscribe kasi kumbaga dyan kami kumukuha ng gasolina para magpatuloy sa paglalahad ng mga kwento sa araw-araw. Yun lamang, wala na, okay na ako. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat mga kabaryo.